Magandang araw po sa inyong lahat. Sa araw po na ito ay isa na namang kwento ng pakikipagsapalaran at kababalaghan ang aking ihahatid sa inyo. Ito ay kwento ng batang si Bisoy na madalas tinutukso na kapwa batang pasaway na si Anjo. Subalit hindi nagpapatalo si Bisoy hanggang sa ang alitan sa pagitan ng dalawang bata ay lumala. Dahil yun sa patay na balon na humigop kay Anjo at nagbigay sa kanya ng kapangyarihan mula sa kadiliman. Subalit dahil din sa isa pang balon at sa tulong ng duwending si Don Dino ay ibinigay naman kay Bisoy ang isang mutya upang maging isa siyang batang manunugis. Nilabanan niya ang kasamaang hatid ni Anjo at ng aswang na abwak na namamahay sa ilalim ng patay na balon. Magagawa kayang hadlangan ni Bisoy ang paggasik ng lagim ng mga kampon ng kadiliman? Hanggang saan gagamitin ng kasamaan ang batang si Anjo? Paano magkakaroon ng bisa ang mutya ng balon sa pagkatao ni Bisoy? Ang mga katanungang yan ay masasagot sa kabuuan ng kwento na aking ibabahagi sa inyo. Ngunit bago ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Maaga pa'y bumangon na sa kanyang higaan si Bisoy. Agad nitong kinuha ang kanyang sombrero na nakasabit sa dingding. Nakita siya ng kanyang lola Sinang. Nagtataka ang matanda na inusisa ang pag-aapura ng kanyang apo. Teka lang, Bisoy. Saan ba punta mo? At nagmamadali ka? May usapan po kasi kami ni Mang Pipito eh. Aba, anong usapan yan? Ba't wala ka sinasabi sa akin? Baka kung ano na yan, Bisoy. Si Lola talaga oh. Tamang hinala na naman po kayo. Anong tamang hinala sinasabi ba? Gusto ko lang malaman kung ano bang usapan ninyo. Masama ba yun? Baka mamaya kung ano na ang tinuturo sa'yo nung Pipito na yon. Nako. Mapipit-pit ko ang kwanyan. Subukan lang niya. Ang Lola talaga, kung ano kagad ang iniisip. Ano nga ba kasi ang usapan yun ni Pipito? Sabihin mo na kasi. Ipagsasalo ko po siya ng tubig sa balon. Sabi po kasi niya sa akin ay punuin ko yung kanilang drum dahil maglalaba po siya at maglilinis din ng mga gamit sa bahay niya. Di po ba malayo po ang bahay niya sa balon? Sa lugar ni Bisoy, na bahagi ng baryo Sinagtala, ay tanging balon lamang ang pinagkukunan ng tubig. Dito nanggagaling ang supply ng tubig sa buong baryo na ginagamit na inumin, panluto at iba pa. Kaya si Bisoy ay nagpapaupa sa mga kapitbahay nila para sumalok ng tubig kapalit ng konting halaga. Ang perang kinikita niya bilang taga-igib ng tubig ay ibinibigay niya sa kanyang lola para maitulong sa kanilang pambili ng pagkain sa araw-araw. Talaga bang ipagsasalok mo lang ng tubig si Pipito, ha, Bisoy? Opo, Lola Sinang. Ano po bang iniisip niyo? May nababalitaan kasi akong hindi maganda niya kay Pipito na yan Baka babaya kung anong itinuturo niya sa'yo. Lola, chismis lang po yun. Fake news. Ang bait nga po ni Mang Pipito sa akin Binabayaran niya po ang tubig na sinasalok ko. Tapos minsan po, may pagkain pa pong kasama. O siya, wag ka na magpaliwanag. Basta, maayos lang ang pinagagawa sa'yo ng Pipito na yon. Walang problema. Sige po, Lola Sinang. Aalis na po ako para makauwi po ako kaagad. O siya, sige na. Mag-iingat ka.
Kinuha na ni Bisoy ang kanyang pingga o panimbang. Isa itong pahaba na yari sa kahoy o kawayan na ginagamit para maging panimbang ng balde o container ng tubig. Saka isusukbit sa balikat para pasanin. Lumapit si Bisoy sa kanyang lola at nagmano pa ito bago tuluyang umalis. Habang papalayo ang apo, ay nakamasid naman ang matandang babae. Alam niyang ginagawa ng kanyang apo ang pagpapaupa sa pagsalok ng tubig dahil para rin sa kanilang pangangailangan. Hindi rin kasi nakasasapat sa kanila ang kinikita ni Lola Sinang sa pagtatawas at paghihilot. Nagpapasalamat na lamang siya dahil sa kabila ng murang isipan ng kanyang apo ay naiintindihan ang kanilang sitwasyon. Hindi rin mapaghanap ang bata, katulad ng ibang kabataan. Humahangos si Bisoy nang makarating sa bahay ni Napipito. Pasensya na po kayo, Mang Pipito Nalate po yata ako. Bakit ka naman malilate? Maaga pa naman Sabi ko po kasi 'di ba, mga 7 AM po nandito na po ako at ipapasok ko na po ang tubig. Pero lagpas na po ng 7 Ano ka ba? Ayos lang, Bisoy. Hindi ko pa naman sinisimulan ang mga gagawin ko Ayos, buti na lang po pala. Akala ko po, late na ako at nagpasalok na kayo sa iba Siyempre hindi ko gagawin yun, Bisoy. Saka may usapan na tayo, di ba? Kaya hindi ako magpapasalok sa iba. Ayos po. Salamat po talaga, Mang Pipito. O ano? Nakaready na kanina pa ang mga timba na paglalagyan mo ng tubig. Yung drum, nilinisan ko na rin. Sige po, Mang Pipito. Sisimulan ko na po ang pagsalok ng tubig sa balon. Dinampot ni Bisoy ang 2 timba at inilagay yon sa magkabila ang dulo ng kawayang pingga. Saka umalis na siya, papunta sa balon na malapit lang naman sa bahay ni Napipito. Kakaunti ang nakapila sa balon nang dumating doon si Bisoy, kaya hindi natagalan ang pagpila niya at nakasalok kagad siya ng tubig. Nang mapuno na niya ang tubig, ang 2 timba ay inilagay niya na yon sa dala niyang pingga at pinasan. Sa edad na 10 taon ay kinaya na ni Bisoy ang pagbasan ng 2 timba ng tubig. Dahil sa gawaing ito ay nagiging batak na rin ang katawan ng bata. Habang naglalakad si Bisoy at pasan-pasan ang 2 timba ng tubig, ay naramdaman niya ang pagbigat nun. Kaya saglit mo na niyang ibinaba para kahit papano ay makapagpahinga. Habang saglit siyang nagpapahinga, ay dumating naman ang batang si Anjo. Isang matabang bata na madalas binubuli at inaasar si Bisoy. Pero hindi gaya ng ibang bata na basta-basta magpapaapi si Bisoy. Palaban siya. Akala ko ba malakas ka, Bisoy Bakit ibinababa yung pasan-pasan mo? Siyempre, kailangan ko magpahinga Ito ba, kaya mo Kaya mong pumasan ng 2 timba ng tubig? Ba't ako papasan yan? Saka di ko kailangan sumalok ng tubig, no? Dahil kayang-kaya yun ng lolo ko. Kasi nga, batugan ka, Anjo. Inggit ka lang. Kasi ikaw, araw-araw sumasalok ng tubig at hindi ka makapaglaro. Kaya nga hindi ka na lumaki dahil sa kakabuhat mo ng tubig. Unano ka na. Lalo ka naging bansot tuloy. Bisoy bansot! Bisoy bansot! Hoy, Anjo, kahit bansot ako, malakas naman. Ikaw, malaki nga ang katawan mo, pero puro sebo naman ang laman. Kasi ang taba-taba mo, para kang oink, oink, oink. Ako? Oink, oink? Oo, para kang ang si Lily. Ano? Ano, Lily? Ano pa ba? Di, lilitsunin. Ang yabang mo! Ako pa ngayon ang mayabang Ikaw nga itong nag-umpisa. Sumalok lang ako ng tubig pero umiepal ka. Bakit sinabihan mo ko ng Lily? Yung lilitsunin? Paano? Sinabihan mo akong bansot Totoo naman yun Hayan nga hindi ka na lumaki. Bakit? Totoo din naman yung sinabi ko Mukha kang lilitsunin.
Apple na nga lang ang kulang sa'yo eh. Mukha ka na talagang lechon. Tapos, dagdagan pa natin na nagbabagang uling. Ayun, pwede ka ng lechonin talaga. Eto, may kawayan ako. O ano, gusto mo ba tuhugin kita? Ano ba talaga gusto mo, ha? Away o gulo? Aba, ikaw pa talaga ang may tapang ng muka na magyaya ng away at gulo ah. O ano? Akala mo aatrasan kita? Sige, subukan mo lumapit. At hahatawin kita nitong pinggan na hawak ko. O, lapit na. Para matikman mo kung gaano kasakit tumama sa katawan mo tong ginagamit kong pingga. Mahigpit na hinawakan ni Bisoy ang kanyang kawayang panimbang. Pero hindi naman lumapit si Anjo. Kahit paano ay nagdalawang isip ito na baka nga hatawin siya ni Bisoy ng dalang pingga. Kaya tumalikod na lang ito at umalis. Pero makikita sa muka ni Anjo ang galit kay Bisoy. Puro yabang lang ang Anjo na to. Pero duwag naman pala. Akala yata niya aatrasan ko siya eh. Kung lumapit lang siya sa akin kanina, naku po. Natikman niya na kung gaano kasakit mahataw ng pingga ko. Dahil wala na si Anjo, ay ipinagpatuloy na ni Bisoy ang pagpasan sa balde ng tubig para dalhin na sa bahay ni Namang Pipito. Sinalubong pa siya nito nang makarating sa bahay niya. Nakita ko si Anjo parang mainit ang ulo. Nag-away ba kayo? Nagkasagutan lang po, Mang Pipito. Ano bang pinagtatalunan yung dalawa? Wala po yun. Talaga lang pong mahilig mambuli yung Anjo na yun. Pero duwag naman. Ano ka mo, duwag? Bakit? Hinamon mo ba ng away? Siya po nagamon. Tapos, nang pumalag po ako, siya naman po ang naduwag. Kasi may dala akong pingga. Huwag mo nalang pansinin si Anjo. Ganon talaga yon. Mahilig mambuska, pero siya naman ang pikon. Nakaka-bad trip po kasi. Wala naman po akong ginagawa sa kanya. Pero gustong-gusto niya akong asarin at sabihan na bansot. Hayaan mo na lang siya, Bisoy. Magsasawa rin yun sa pangiinis sa'yo. Tapos kapag sinabihan ko naman mukha siyang baboy na lilitsunin, galit na galit. Siya naman ang nagpasimula ng pangaasar. Kaya nga, tulad nga ng sinabi ko sa'yo, huwag mo na lang pansinin. Saka, masama ang nakikipag-away. Siya lang naman po mahilig mang away eh. Hayaan mo, kapag nakita ko ang lolo Cosme niya, isusumbong ko siya para pagsabihan. Wag na po. Kasi, kapag nalaman po niya na nagsumbong ako sa lolo niya, mang-aasar uli yun, sasabihin nun, sumbong-sumbong ako, mahaba ang tumbong. Ay nako, ikaw talaga. Sige na, isalin mo na yung balde ng tubig dun sa drum para makarami ka na. Sige po, kailangan ko na po mapuno yung drum para makauwi na rin po ako. Dahil may gagawin pa po ako sa bahay eh. Samantala, nang makauwi na si Anjo sa bahay nila, ay napansin ni Lolo Cosme na tila nagwawala ang apo. Galit ang bata. Oh, ano ba problema mo ha, Anjo? May araw din siya. May araw din na mayabang na yun. Ano ba nangyayari sa bata ka? Hambog na yun. Akala niya natatakot ako sa kanya. Teka. Sino ba kaaway mo ha? At dakdak ka ng dakdak. Para kang baboy dyan na umuusok ang ilong. Lolo naman eh. Pati ba kayo tinatawag niyo akong baboy? Dahil ba mataba ako? Hindi ka mataba. Malusog ka lang. Lolo naman eh. Parang gano'n na rin yun eh. Teka nga. Kanino ka ba naiinis ha? Sino ba talaga kaaway mo? Si Bansot po. Niyabangan ako. Si Bisoy ba? Yung apo ni Sinang? Sino pa ba? Di yun na nga. Yung Bansot na yun. Pambihira. Bakit ba kayo nag-aaway? Pwede mo naman siyang maging kaibigan. Ayoko maging kaibigan ng hambog na yun. Kaya may araw din siya sa akin. Tandaan niya yan. Anjo, tama na yan, iho. Hindi maganda sa batang nakikipag-away at nagbabanta pa. Baka mamaya samain ka sa akin. Sige ka. Kayo naman, Lolo Cosme. Wala kayo sa ayos. Parang gusto mo pa yatang kampiyan ng Bansot na yun Ayoko lang na nag-aaway kayo. Paano pa ako makakadiskarte niyan kay Sinang kung ganyang magkaaway pala kayo ni Bisoy?
di, sa iba na lang kayo dumiskarte. Huwag na lang dun sa lola ng bisoy na yun. Sabi ko sa'yo, Anjo, tama na yan. Aabutin ka talaga. Tumahimik na lamang si Anjo, pero hindi niya kayang sundin ang ibig mangyari ng kanyang lolo Cosme. Hindi siya makikipagbati kay Bisoy dahil para sa kanya ay mahigpit niyang kaaway ito, dahil hinding-hindi malilimutan ni Anjo ang ginawa sa kanya ni Bisoy, na siyang naging dahilan kung bakit nagalit siya rito. Dating magkaibigan ang dalawang bata, kaya lamang ang minsang paglalaro nila ay nauwi sa pagtatalo at pikunan. Madalas silang maglaro ng tumbang preso, pero nang minsang tumira si Bisoy gamit ang kanyang tsinelas, ay tinamaan sa muka si Anjo at pinagtawanan pa siya. Humingi naman ng sorry si Bisoy, pero hindi yun tinanggap ni Anjo. Nagtanim siya ng galit at hindi makalimutan ni Anjo ang maliit na bagay na yun. Hindi niya matanggap na pinagtawanan siya. Para makaganti, ay madalas nang tinutukso ni Anjo si Bisoy. Kaya lamang gumaganti naman si Bisoy, na lalo naman nitong ikinagalit. Ang gusto kasing mangyari ni Anjo ay siya lang ang manunukso, at kapag ginantihan ay ikinasasama ng kanyang loob. Kung sino ang mahilig mang asar, ay siya pa ang pikon. Sapagkat hindi na magkasundo ang dalawang bata, kaya pareho na ring lumayo ang loob nila sa isa't isa. Bagay na ang hindi pagkakaintindihan ay lumala at nauwi sa madalas na pag-aaway. Subalit ang madalas na pagtatalo ng dalawang bata ay hindi naman pinakikialaman ng kanilang mga lolo at lola, dahil para kina Lolo Cosme at Lola Sinang ay away bata lang ang nangyayari sa kanila. Pero ang hindi nila alam ay lumalala na ang away na namamagitan sa dalawa. Isa pa, ayaw din ni Lolo Cosme na mabadshot siya sa Lola Sinang ni Bisoy, dahil nga kursunada niya ito. Gaya ng mga pagkakataong yun na nakapustura si Lolo Cosme para dumalaw kay Lola Sinang. Tao po! Tao po! Mula sa loob ng bahay ay narinig ni Lola Sinang ang pagtawag na yon ni Lolo Cosme. Si Cosme ang nagpapatao po na yon. Teka, lalabasin ko ka muna. Tumayo sa pagkakaupo si Lola Sinang at pinuntahan si Lolo Cosme na nasa harap ng bahay. Oh, Cosme, napasyal ka yata. Gusto ko kasing masilayan ang iyong kagandahan na aking sinta, dahil nagiging masaya ang araw ko kapag ikaw ay aking nakikita. Nagkukulay rosas ang aking mundo sa tuwing mamamasdan ang iyong maamong muka. Ay, nako. Ikaw talaga, Cosme. Baka kung inaano mo na ako dyan, ha? Anong inaano? Bakit? Gusto mo bang inaano ka? Ikaw talaga. Ang pilyo mo, Cosme. Aray ko naman, Sinang. Bakit mo naman ako kinurot sa tagiliran ko? Bakit? Saan mo ba gustong kurutin ka? Ayokong sabihin. Baka mamaya baka may magalit. Ay nako, pilyo ka talaga, Cosme. Teka, ano ba yung dala-dala mo? Oo nga pala. May dala ko para sa iyo, aking sinta. Bulaklak ng kalabasa. Aba, tamang-tama yan. May nahuli akong mga talangka. Pwede kong ihalo yan sa talangkang ginataan. Oo naman. Tapos dagdagan mo na rin ang isasaing mo, ha, para sabay tayong kakain. Magkakainan tayong dalawa. Sobra ka talaga, Belio. Halika na nga. Pumasok ka muna dito sa loob ng bahay. Samantala, ang pag-uusap at harutan ni na Lolo Cosme at Lola Sinang ay nakita at naririnig ni Bisoy, na napapakunot ang noo at nakasimangot dahil hindi niya gusto na dumadalaw ang lolo ni Anjo sa kanyang Lola Sinang. Kaya nang makaalis na si Lolo Cosme,
ay nakita siya ni Lola Sinang na tahimik at tila inis si Bisoy. Nilapitan siya ng kanyang lola. May problema ka ba, Apo? Parang naiinis ka yata. Hindi maipinta ang itsura mo kanina pa. Bakit niyo po kasi tinanggap dito sa bahay natin yung lolo ni Anjo eh? Oh, maayos na bumisita dito si Cosme. Kamastosan naman kung itataboy ko siya. Abay, bakit ba? Ayoko po kasi na pumupunta po siya dito sa atin. Abay, bakit naman? Dahil ba hindi mo kasundo ang apo niya? Hindi dahil di kayo nagkakasundo ni Anjo. Pati ako dapat magagalit na rin kay Cosme. Abay, mali yun, Apo. Ang kasalanan ni Juan ay hindi mo pa pwedeng ibunton kay Pedro. Bakit, Lola? Gusto niyo po ba si Lolo Cosme? Magandang lalaki siya, di ba? Saka sweet din. Dinadalhan pa nga ako ng regalo. Sus, dahil lang sa bulaklak ng kalabasa na regalo niya, mabait at kinilig na kagad kayo? Abay, salbahing bata ito. Ang importante doon ay naaalala niya ako. Sabi nga sa Ingles it's the thought that counts. Ano po? Ano po bang ibig sabihin nun? Hindi importante kung ano man yung ibinibigay sa'yo. Ang mahalaga ay naaalala ka niyang bigyan. Yun ang ibig sabihin nun. Basta. Ayoko po sa lolo ni Anjo. Ayoko po siya para sa inyo. Apo, bata ka pa, kaya hindi mo kami naiintindihan. Pero bakit ba ayaw mo makipagkaibigan na lamang kay Anjo? Salbahe po kasi siya, Lola Sinang. Kaya ayoko rin siyang maging kaibigan. Hay nako, bahala ka nga. Pero Apo, wag mo naman sanang pigilang maging masaya ang lola mo. Dahil masaya ako kapag kasama ko si Cosme. Hindi na lang umimik si Bisoy. Pero ano pa bang magagawa niya? Kaya hahayaan na lang niya ang kanyang lola kung masaya itong makipagkaibigan kay Lolo Cosme. Pero hindi siya makikipagkaibigan sa batang lilitsunin na si Anjo. Sa baryo Sinagtala ay may isang lumang balon na pinagbabawalan ang kahit na sino, lalo na ang mga bata na magpunta roon. May takip ang lumang balon at matagal nang hindi nagagamit dahil ayon sa mga matatanda ay natuyuan na ito ng tubig. Tinatawag din nila itong patay na balon, kaya upang walang maaksidente dito ay tinakpan na lamang. Ngunit sadyang pasaway si Anjo kung saan-saan ito nakakarating at nagpupunta. Hanggang sa magawi siya sa lugar na kinaroroonan ng patay na balon na ipinagbabawal na lapitan ng mga bata. Sigurado ako na nananakot lang ang mga matatanda na wag lumapit sa patay na balon na to. Pero na kayang meron dito? Teka lang, may naisip ako. Tama, alam ko na. Hindi na lumapit pa si Anjo sa patay na balon dahil meron siyang naisip na plano. Kaya hinanap niya si Bisoy. Meron siyang ibig mangyari. Nang makita niya si Bisoy, ay malaki ang pagkakangiti ni Anjo na lumapit rito. Ikaw na naman? Oh, galit ka na kaagad ah. Siyempre, ikaw kagad ang nakita ko eh. Kaya na bad trip ako. Ayaw mo bang makipagkaibigan sa akin? Ayan nga oh, nakangiti na ako sa'yo. Nagulat si Bisoy sa sinabi ni Anjo. Pagkatapos ng pagtatalo nila ng nakaraang araw, ay yun ang maririnig niya kay Anjo. Nais nitong maging magkaibigan na sila. Hindi makapaniwala si Bisoy sa kanyang narinig. Hindi rin mawala ang pagkakangiti nito. Teka. Hindi ka ba nilalagnat? Ikaw ba yan, Anjo? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Oo naman, naisip ko kasi na mas mainam kung magiging magkaibigan na tayo. Talaga lang, ha? Oo nga. Bakit? Ayaw mo ba ako maging kaibigan? Depende. Naisip ni Bisoy na baka sinabihan din ito ng Lolo Cosme niya.
Gaya ng sinabi rin sa kanya ng kanyang lola Sinang na dapat ay maging magkaibigan na lang sila para wala ng gulo. Dahil si Anjo na ang nag-umpisa para maging magkaibigan sila at mabait ang pakikitungo sa kanya. Kaya naman, naisip ni Bisoy na pwede niyang subukang makipagkaibigan uli dito. Tutal ay dati naman na magkalaro sila. Kaya lang, hindi alam ni Bisoy ay may ibang agenda si Anjo at nagawa yung itago ng batang pasaway. O paano? Pwede na ba tayo maging magkaibigan? Pwede. Ayan! Sinabi mo yan ha! Pwede na tayo maging magkaibigan. E di, maaari na kitang yayain maglaro. Ano namang laro? Kahit ano. May naisip akong lugar kung saan tayo pwede maglaro. Saka may mga puno din doon ng santol. Pwede tayong kumuha. Babatuin na lang natin. Uy, gusto ko yan. Paborito kong santol, lalo na kung matamis. O ano, tara na. Punta na natin. Isinama ni Anjo si Bisoy sa lugar na malapit sa patay na balon. Totoo naman na may tanim na santol doon at namumunga na rin. Pero Anjo, di ba ipinagbabawal na pumunta dito? Lalo na ang lumapit dyan sa patay na balon. Maglalaro lang naman tayo eh. Saka walang makikialam sa atin dito. Walang istorbo, panigurado yun. Ang totoo ay nagkunwari si Anjo na makikipagbati kay Bisoy para gawin ang kanyang plano. Ngayong kasama na niya si Bisoy ay umiral na ang pagiging salbahe nito. Nang makalingat si Bisoy ay agad na dinampot ni Anjo ang isang kaputol na sanga ng kahoy at ipinalo niya yon kay Bisoy. Nabuwal ito at nawalan ng malay. Napahalakak naman si Anjo na tila sinapian ng masamang espiritu. Uto-uto ka talaga, Bisoy. Ang dali mo maniwala na gusto ko nang makipagbati sa'yo at makipagkaibigan. Hindi totoo yun. Dahil ang gusto ko, mawala ka at hindi ko na makita pa. Hayan, wala ka ng malay. Ngayon hihilahin naman kita papunta sa patay na balon at ihuhulog kita ron. Pero teka lang, dito ka muna. Aalisin ko muna ang takip ng balon para mamaya bubuhatin kita at ihuhulog kita doon. Para mawala ka na ng tuluyan. Iniwan ni Anjo si Bisoy na walang malay. Nagtungo sila sa patay na balon. Natatakpan ng makapal na yero ang patay na balon at may nakapatong din na lumang gulong at ilang piraso ng malalaking bato. Isa-isang inalisyon ni Anjo hanggang sa matanggal na niya ng tuluyan ang takip ng patay na balon. Ayos na. Natanggal ko na ang takip nitong balon. Ang dilim pala ng loob nito. Saka parang ang lalim ah. Teka, pwede ko nang buhatin si Bisoy at ihuhulog ko na siya rito. Subalit bago pa niya balikan si Bisoy, ay nakarinig ng tila ugong si Anjo mula sa loob ng patay na balon. Nagulat ang bata sa narinig na ugong. Kasunod doon ay biglang may puwersang humigop kay Anjo at tuloy-tuloy itong nahulog sa loob ng patay na balon. Malakas ang sigaw ni Anjo, kaya lamang walang sino man ang nakarinig ng kanyang sigaw. Samantala, nagkamalay na si Bisoy. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Hindi maganda ang pakiramdam niya. Aray. Aray ko. Sakit. Aray, ang sakit ng ulo ko. Ano ba nangyari sa akin? Kanina lang kasama ko rito si Anjo ah. Tapos, biglang may humampas sa akin. Teka. Si Anjo ba humampas na yun sa akin? Ang sama talaga niya. Gusto yata niya akong patayin na. Asan na kaya yung salbahin yun? Lagot siya sa akin. Isusumbong ko talaga ang ginawa niya. Umalis na si Bisoy sa lugar na yon. Hindi niya iginala ang kanyang paningin, kaya hindi niya nakita na wala ng takip ang patay na balon. Wala rin siyang kaalam-alam sa nangyari kay Anjo.
Subalit bago siya umuwi, ay dumaan siya sa bahay ni na Lolo Cosme upang magsumbong. Sasabihin niya ang ginawa sa kanya ni Anjo. Totoo ba yan sinasabi mo, Bisoy? Opo, Lolo Cosme. Akala ko nga po totoo yung sinabi niya na gusto niyang magkaibigan na lang kami. Pero yung pala, niloloko lang niya ako. Tapos, hinataw pa niya po ako ng kaputol na kahoy. Ang basalbahay talaga to si Anjo. Hayaan mo, makakatikim sa akin ng batang yon sa oras na umuwi siya. Hindi ko nga rin po alam kung saan po siya nagpunta Hindi ko mapapalagpas ang ginawa niyang ito. Hayaan mo, kakausapin ko na lamang ang lola mo at hihingi din ako sa kanya ng pasensya dahil sa ginawa sa iyo ng apo ko. Sige po, Lolo Cosme. Aalis na po ako. Aray, sakit ng ulo ko. Tuloy-tuloy nang umuwi si Bisoy. Nakita niya na nag-aabang sa harap ng kanilang bahay ang kanyang lola Sinang. Makikita sa muka ng matandang babae ang labis na pag-aalala. Saan ka magaling, apo? Abay, kanina pa kitang hinaharap. May pinuntahan lang po ako, Lola Sinang. Akala ko kung saan ka na nagpunta. Nag-alala ko. Natakot ako, apo. Si Lola talaga, Ayos lang po ako, Lola. Ito nga po, buhay na buhay ako. Saka gwapong-gwapo pa rin. May himig pagbibiro pa ni Bisoy habang kausap niya ang lola niya. Hindi na rin niya sasabihin ang ginawa sa kanya ni Anjo. Ayaw niyang lalo pang mag-alala ito. Isa pa, naisumbong naman na niya kay Lolo Cosme at nangako ito na siya na ang bahala at kakausap sa apo. Samantala, gabi na ay wala pa rin si Anjo. Kaya naman, nag-alala na rin si Lolo Cosme. Kaya hinanap na niya ang kanyang apo. Nagawi siya sa bahay ni na Lola Sinang. Kaya nagtataka ang matandang babae kung bakit gabi na ay gumagala pa rin si Lolo Cosme. Hinahanap mo ang apo mo, Cosme? Oo, Sinang. Akala ko kung saan lang nagpunta. Pero gabi na'y wala pa rin siya. Si Bisoy ba nariyan? Natutulog na. Ganun ba? May itatanong sana ako. Pero hindi bale. Huwag mo na siyang istorbuin. Kanina nga rin kung anong oras nang umuwi ang batang yun Nako. Saan kaya nagpunta ang apo ko? Baka naman uuwi rin yun at inabot lang ng gabi sa paglalakwatsa. Pero Sinang, maghahating gabi na. Sana na walang masamang nangyari sa kanya. Samantala, ng gabing yun, habang maliwanag ang buwan, sa lugar ng patay na balon, ay nananatiling wala pa rin itong takip. May ugong na maririnig sa loob ng balon, kasabay ang tila ipo-ipo. Maya-maya pa ay iniluwa ng patay na balon ang katawan ni Anjo. Wala itong malay. Saglit pa ay gumalaw ang kamay nito. Habang gumalaw na rin ang buong katawan, tila walang nangyari na tumayo ang bata at lumakad papalayo sa patay na balon kung saan siya galing. Napagod naman si Lolo Cosme sa pag-iikot para hanapin ang kanyang apo. Kaya nagpasya itong umuwi na muna at itutuloy na lang kinabukasan ang paghahanap. Subalit nang makarating ito sa kanilang bahay, ay ganun na lamang ang gulat nito dahil naroon na si Anjo. Nakaupo sa upuang kawayan sa sala ng kanilang bahay. Diyos me, yung bata ka! Kung saan na kita hinanap Butit tumuwi ka na. Saan ka ba nang galing Walang imik si Anjo. Tahimik lang ito na nakatingin sa kawalan. Napansin naman ni Lolo Cosme na tulala ang kanyang apo. Anjo, apo, ano ba nangyari sa'yo? Abay, saan ka ba nagpunta? Wala pa ring marinig na sagot si Lolo Cosme sa kanyang apo. Kaya lalo nang nag-alala ang matandang lalaki. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Pupuntahan ko lang si Sinang. Mukhang kailangan mo ang tulong niya. Dahil nagtatawa si Lola Sinang, kaya naisip ni Lolo Cosme na baka
may hindi magandang nangyayari sa kanyang apo. Kaya sinadya niya ang matandang babae na agad namang sumama. Nang makaharap na ni Lola Sinang si Anjo, ay agad na hinawakan nito ang kamay ng bata. Bigla yung binitiwan ni Lola Sinang. Tila ba napaso siya. Bakit, Sinang? Ano nangyari? Bakit bigla mo binitiwan ang kamay ng apo ko? Hindi maganda, Cosme. Meron akong hindi magandang naramdaman. Naghawakan ko kamay niya. Ano ka mo? Anong ibig mo sabihin? May sanib ba ang apo ko? Ewan ko, Cosme. Hindi ko pa kayang ipaliwanag. Kaya kailangang tawasin na siya kagad para makatiyak ako. Naghanda ng tubig sa palanggana si Lolo Cosme. Nagsisindi naman ng isang puting kandila si Lola Sinang upang simulan na ang pagtatawas. Nang maipon ang luha ng kandila, ay may kung anong imahe na nakita roon si Lola Sinang. Ano nakita mo, Sinang? Ano nangyari sa apo ko? Sabihin mo! May kakaiba sa apo mo, Cosme. May ibang elemento na pumasok sa katawan niya. Kaya ganyan siya. Tulala at hindi mo makausap. Kung ganun, anong dapat kong gawin, Sinang? Baka kumapano ang apo ko niyan. Paliguan mo siya ng tubig na nilagyan ng suka para umalis ang elemento na pumasok sa katawan niya. Painumin mo rin ng nilagan sambong para mahugasan ang kanyang tiyan. Sige, Sinang, gagawin ko yun. Maraming salamat sa iyo. Pagpahingayin mo na muna siya dahil nakikita ko sa apo mo na masyado siyang pagod. Kailangan makatulog siya at bukas na bukas ay gawin mo at sinabi ko sa iyo. Oo, Sinang, gagawin ko yun sa apo ko. Inihatid na ni Lolo Cosme si Lola Sinang sa bahay nito. Nang makabalik si Lolo Cosme, ay laking gulat niya dahil hindi na tulala si Anjo. Katulad na ulit ito sa dati. Masaya pa nga siyang sinalubong ng kanyang apo. Saan po kayo galing, Lolo Cosme? Gabing-gabi na po kung saan pa po kayo nagpupunta. Aba, ikaw nga ba yan, Anjo? Oo naman po, ako po ito. Pero kanina lamang ay tulala ka. Kaya nga tinawag ko si Sinang para tawasin ka Masama lang po ang pakiramdam ko kanina, pero okay na po ako ngayon, Lolo Cosme. Sigurado ka ba, Apo? Naayos ka lang? Opo, oks na po ako. Sa palagay naman ni Lolo Cosme, ay okay na nga ang apo niyang si Anjo. Kaya kinabukasan ay hindi na rin niya ginawa pa ang kabilin-bilinan ni Lola Sinang. Dahil sa palagay niya ay wala nang dapat gamutin sa bata dahil maayos na ang kalagayan nito. Naikwento naman ni Lola Sinang kay Bisoy ang nangyari kay Anjo nang tawasin niya ito. Ano po? Nasapian po ng ibang elemento si Anjo? Oo, apo. Yun ang nakita ko. Nang tawasin ko siya. Kawawa naman pala siya. Kahit pasaway siya at salbahe, nakakaawa pa rin po siya. Kaya nga dapat gawin ni Cosme yung billing ko sa kanya para mawala at umalis ang elementong pumasok sa katawan ng kanyang apo. Sana po maging mabait na po si Anjo kasi nakakainis siya Lagi na lang niya po akong pinagtitipan. Basta, ang masasabi ko lang sa iyo, apo, hanggat magagawa mong maging mabait at mapagpasensya ay gawin mo. Mahirap din kasi yung meron kang kaaway. Kapag ang isang bata ay mahilig mang-away, madaling nakakapasok sa kanya ang masasamang elemento. Kaya siguro napasukan kagad si Anjo. Hayaan niyo po, Lola Sinang. Tatandaan ko po lagi ang lahat po ng sinasabi niyo sa akin. Dahil nga nagbalik na sa dating ugali si Anjo, ay hindi na sinunod ni Lolo Cosme ang bilin ni Lola Sinang. Tiwala siya na totoong maayos na ang kalagayan ng kanyang apo. Subalit pagdating ng gabi, natulog na si Lolo Cosme, ay walang kamalay-malay ang matandang lalaki na bumabangon si Anjo at lumalabas ng bahay. Binabagtas nito ang daan patungo sa patay na balon
kung saan may kababalagang nangyari sa kanya. Nananatiling walang takip ang patay na balon dahil pinakialaman ni Anjo ang takip nito. Nang makarating ang bata sa gilid ng balon, ay biglang nanginig ang katawan nito. Napaluhod siya sa lupa at biglang nagbago ang itsura niya. Naging isang uri ng aswang si Anjo. Yun ang elemento na pumasok sa kanyang katawan na namalagi na roon dahil sa hindi pagsunod ni Lolo Cosme sa bilin ng matandang magtatawas. Nang ganap nang magbago ang anyo ni Anjo, ay lumikha siya ng tunog. Habang lumilikha siya ng kakaibang tunog, ay may mga kakatuwang nilalang na lumalabas mula sa patay na balon. Mga uri ng aswang na abwak na namamahay sa ilalim ng lupa. Lumalabas ang mga ito upang maggasik ng lagim at isama sa loob ng balon ang sinumang magiging biktima nila. Kaya ng gabing yun ay nabalot ng lagim ang buong baryo Sinagtala. May mga taong natagpo ang patay at meron ding nawawala. Nabalot ng matinding takot ang baryo, lalo na't hindi nila alam kung paanong nagkaroon ng mga kakaibang uri ng aswang sa baryo na nambibiktima at pumapatay. Diyos ko, nakakakilabot talaga ang nangyari na yon. Lola, saan po kaya galing yung mga aswang na yun, no? Walang makapagsabi, Apo. Dahil ngayon lang uli nangyari ang pagsalakay ng mga aswang. Sa pagkakaalala ko may 30 taon na ang nakakalipas mula nang may mga aswang na dumayo dito. Pero napatay sila ng manunugis na dumating dito sa baryo. Lola, paano po yan? Ano na lang po mangyayari sa baryo natin kapag hindi po napatay ang mga aswang na yun? Magiging kawawa at katatakutan ang baryong ito. At baka maubos tayo lahat. Lola, ayoko po may masamang mangyari sa atin. Ano po kaya kung umalis na lang po tayo rito? Kaya lang, hindi naman natin alam kung saan tayo pupunta, Apo. Kahit saan po, Lola. Doon po sa malayo, sa wala pong aswang. Pero sa panahon ngayon, hindi lang aswang ang nakakatakot, kundi maging ang mga tao'y nakakatakot na rin. Dahil ginagawan nila ng masama ang kanilang kapwa. Kaya kahit saan tayo pumunta, ay hindi pa rin tayo magiging ligtas. Ibig niyo sabihin, dito na lang po tayo? Siguro naman may paraan gagawin si Kapitan. Dahil maging sila ay hindi ligtas sa gumagalang aswang dito sa ating baryo. Hindi lang si Lola Sinang ang nag-aalala at nababahala. Ganon din si Lolo Cosme. Kaya lamang, hindi pinapansin ni Anjo ang mga sinasabi ng kanyang lolo. Saan ka na naman bagaling, iyo? Wala ka nang ginawa kundi umalis at kung saan pumupunta. Diyan lang po ako sa tabi-tabi, Lolo. Alam mo naman yung mga nangyayari ngayon dito sa baryo, hindi ba? May mga aswang na gumagala. Wala po yun. Ano bang wala sinasabi mo? Hindi ka ba natatakot sa aswang? Aswang lang po yun eh. Ano bang aswang lang? Kung maging biktima ka nun, ikaw talaga bata ka, hindi ka nag-iisip. Hindi po ako bibiktimahin nun. Kung magsalita ka, parang best friend mo ang mga aswang ah. Takot po sa akin ang mga yun. Baka si Bisoy po, siya ang unang kainin ng aswang. Ayan ka na naman. Bigla mong isinasama sa usapan natin si Bisoy. Basta, sabi ko sa'yo, huwag mo na siyang pagtitripan na. Gusto ko, maging magkaibigan na lamang kayong dalawa para wala ng gulo. Pangit ang may kaaway, Apo. Hindi na sinagot pa ni Anjo ang sinabi ng matanda. Paulit-ulit na lang kasi ang kanyang lolo. Bagay na hindi naman niya gagawin dahil bad trip talaga siya kay Bisoy. Lalo na ngayong may kakatwang nangyayari sa pagkatao ni Anjo. Isa sa plano niya ay maging biktima si Bisoy. Sadyang mainit ang dugo niya rito. Samantala,
Sa kabila ng mga hindi magagandang nangyayari sa baryo Sinagtala, ay hindi naman mahahadlangan si Bisoy sa kanyang dati ng ginagawa. Yun ay ang pagsasalok ng tubig sa balon, dahil yun ang kanyang pinagkakakitaan para may maitulong sa kanyang lola Sinang. Sigurado ka bang isasalok mo ko ng tubig, ha, Bisoy? Opo, Mang Pipito. Pero hapon na. Madilim na at dumidilim na rin. Okay lang po yun. Kasi po kapag ganitong oras, konti lang po ang kaagaw ko sa balon. Hindi po ako mahihirapan. Hindi po ako matatagalan. O sige, ikaw ang bahala pero mag-iingat ka, ha? Opo, kukunin ko na po yung balde nyo. Dala ko na rin po itong pinggan na ginagamit ko po. O sige, naroon malapit sa may drum. Ubus na nga ang laman ng mga drum eh. Kaya kailangan na talagang salinan. Ako na pong bahala, Mang Pipito. Mamaya lang po puno na naman po ng tubig ang drum nyo. Umalis na si Bisoy para sumalok na ng tubig. Dahil hapon na ng mga sandaling yun, ay malapit ng dumilim, kaya wala na halos pumipila sa balon. Wala na rin siyang kaagaw. Agad na sumalok si Bisoy ng tubig at ibinuhos yun sa dala niyang 2 balde. Nakailang balik din siya hanggang sa mapuno ang drum ni Mang Pipito. Huling balik na niya sa balon at madilim na rin noon, kaya pagkatapos noon ay makakauwi na rin siya. Bago niya dalhin ang huling sinalok na tubig, ay naupo muna siya sa lugar na malapit sa balon para saglit na magpahinga. Wala rin namang ibang tao roon, kaya't naupo si Bisoy sa isang malaking bato na naroon. Saglit siyang nagpahinga dahil napagod siya sa pagsalok ng tubig. Kapag nabayaran na ako ni Mang Pipito, may ibibigay na uli akong pera kay Lola Sinang para pambili ng bigas. Ayos! Habang nakaupo at nagpapahinga ang batang si Bisoy, nang may narinig siyang tila nag-ingay ang tubig sa loob ng balon. Wari umiikot ito na tila may ipo-ipo sa loob. Ha? Ano kayang nangyayari sa balon? Parang umiikot ang tubig ah. Naku po! Ano yun? May nagliwanag sa loob ng balon. Ano ba nangyayari? Biglang napatayo si Bisoy at lumapit sa gilid ng balon. Kitang-kita niya na umiikot ang tubig sa loob nun habang may nagliliwanag mula sa ilalim nito. Pambihira! Bakit umiikot ang tubig? Ano kayang meron sa balon? Saka umiilaw rin. Baka mamaya may kung anong lumitaw mula sa tubig. Ay, nakakatakot. Dahil gulat na gulat si Bisoy at nagtataka sa nangyayari sa tubig ng balon, kaya hindi maiwasan ng bata ang mapanganga. Habang nakanganga siya at nakabuka ang bibig, ay may kung anong biglang lumitaw mula sa umiikot na tubig ng balon. Isang puti at nagliliwanag na bagay ang lumabas mula sa tubig at tuloy-tuloy na pumasok sa bibig ng bata hanggang sa malunok niya ang bagay na yon. Nabulunan si Bisoy at hinawakan ang kanyang leeg. Pilit na iniluluwa ang bagay na pumasok sa kanyang bibig. Subalit, hindi niya na yon mailabas. Huwag mo nang pilitin. Hindi mo na mailuluwa ang nakapasok na. Nanlaki ang mga mata ni Bisoy nang makita ang pinagmulan ng matinis na boses. Naku po, Diyos ko, isang diwende, isang lamang lupa. Oo, tama ka. Lamang lupa nga ako, pero hindi ako masamang lamang lupa. Mabuting lamang lupa ako, Bisoy. Teka, kilala mo ko? Oo naman. Matagal na kitang nakikita na sumasalok ng tubig dito sa balon. Teka, sino ka ba? Ako si Dondino, na maaari mong maging kaibigan. Bakit ka nagpakita sa akin? Saka ikaw bang may kagagawan nung umiilaw na bagay na lumabas sa balon at pumasok sa bibig ko? Oo, tama ka.
Kagagawan ko nga yun, Bisoy. Dahil alam kong ikaw ang siyang pinagbala. Ikaw ang siyang napili. Ano? Napili? Para saan? Para tulungan ng baryong ito. Teka, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, Don Dino. Hindi ba't may nangyayaring hindi maganda ngayon dito sa baryo Sinagtala? May mga kampo ng dilim na gumagala, di ba? At nambibiktima ng mga naninirahan dito? Oo, Don Dino. Totoo yun. May mga napatay na sila at meron ding mga nawawala. Payag ka bang manatili ang lagim dito sa baryo nyo? Siyempre hindi. Dahil kawawa naman ang mga taong mapapahamak. Tama ka. Kawawa talaga sila. Kaya nga ikaw ang magliligtas sa mga taga rito. Ha? Ako? Ayos ka lang ba? Ano ba magliligtas ang sinasabi mo, Don Dino? Paano ko sila ililigtas? Sige nga. Yung nagliliwanag na bato na pumasok sa bibig mo. Yun ang mutya ng balon na to. Ha? Ano? Mutya ng balon? Tama ka. Ipinahihiram namin mga mabubuting diwende sa nilalang na mapagkakatiwalaan. Ikaw nga ang siyang napili. Kaya magagamit mong kapangyarihang taglay ng mutya ng balon para pigilan ang lumalaganap na lagim dito sa inyong baryo. Teka, sigurado ka ba, Don Dino? Ako ang haharap sa mga aswang at masasamang elemento? Oo, sigurado ako, Bisoy. Walang duda. Ikaw nga ang haharap sa kanila. Pero, paano ko gagawin yun? Ang pinggan na ginagamit mo na panimbang sa pagbubuhat mo ng balde ng tubig. Yan na magiging sandata mo, Bisoy. Magagamit mo yan para labanan at harapin ang mga kampo ng dilim. Dahil magkakaroon ng pambihirang kapangyarihan ang pingga habang hawak mo. Talaga? Don Dino? Magkakaroon ng kapangyarihan ng pingga ko? Oo, Bisoy. Kaya magtiwala ka sa akin. Ako ang bahala sa'yo. Basta gawin mo kung ano ang tama. At isang maigpit na bilin. Ha? Maigpit na bilin? Ano yon, Don Dino? Hindi mo maaaring ipaalam sa kahit kanino ang tungkol sa mutya ng balon. Kahit sa lola ko? Kung sa lola mo lang, maaari naman. Dahil alam kong kakampi mo siya at mapagsasabihan mo ng sikreto. Pero sa ibang tao, wag na wag mong ipapaalam dahil posibleng mawala ang bisa ng mutya ng balon. Sige na, hanggang sa muling pagkikita, kaibigan. Biglang naglaho si Don Dino. May gusto pa sanang sabihin si Bisoy, kaya lamang wala na ang kaibigan niyang duwende. Napatingin si Bisoy sa hawak niyang pingga. Ang sabi ni Don Dino ay hindi na ito magiging pangkaraniwang panimbang lamang, kundi magkakaroon na yon ng kapangyarihan dahil ito ang kanyang magiging sandata. Napangiti ang bata at hinaplos-saplos ang kawayang pingga. Saka tumayo ito at inilagay na ang balde sa magkabila ang dulo. Masaya nang inihatid ni Bisoy ang balde ng tubig. Kinamang Pipito. Ayos ka lang ba, Bisoy? Opo, Mang Pipito. Bakit po? Bigla ko nanibago sa'yo eh. At sigla-sigla mo pa rin kahit napakarami ng nasalok mong tubig sa balon. Parang hindi ka man lang napagod. Kwan po kasi. Masigla lang po ako at nasa kondisyon po ang katawan ko ngayon. Saka parang kakaiba ang saya mo. May nangyari ba sa balon? Po, ano pong mangyayari naman ang ibig niyong sabihin? Baka may nakita kang nagpasaya sa'yo. Baka nakita mo yung crush mo kaya nagkaroon ka ng inspirasyon. Nako, hindi po. Saka bata pa po ako, Mang Pipito. Wala pa po sa isip ko ang crush-crush na yan. Tama lang yun. Saka nag-aaral ka pa. Hindi na nga po, Mang Pipito eh. Ano ka mo? Abay, bakit naman? Hindi po kasi kaya ng lola ko kasi po wala po siyang maayos na trabaho. Abay, ganun ba? Hindi bale. Sabihin mo sa lola mo na sa susunod na pasukan ay mag-aral ka na uli at ako ang bahala. Wow! Talaga po? Oo naman. Malaga kasi sa isang kagaya mo ang nag-aaral para marami kang matutunan.
Maraming salamat po, Mang Pipito. Sabi ko na nga po mabait po talaga kayo. Heto nga pala ang bayad ko sa pagpuno mo sa drum ko. 50 pesos yan. Tapos, iuwi mo na rin itong lutong ulam na adobo. Marami kasi ako niluto. Sobra sa akin. Kaya mag-uwi ka na para may ulam kayo ng lola mo. Naku, matutuwa po si Lola nito kasi may libre po kaming ulam. Salamat po talaga, Mang Pipito. Tuwang-tuwa si Bisoy nang umuwi. Dala ang pera at libreng ulam galing kay Mang Pipito. Pakiramdam ni Bisoy ay napakaswerte niya ng araw na yon dahil sa magagandang bagay na nangyari sa kanya. Mula sa pagkakaroon niya ng kaibigang diwende, pagtataglay ng mutya ng balon at ang pangako ni Mang Pipito na siya na ang bahala sa pag-aaral niya sa susunod na pasukan. Masayang ibinalita ni Bisoy ang mga sinabi ni Mang Pipito, pero hindi muna niya sinabi ang tungkol sa mutya ng balon na nasa katawan niya. Saka na lang niya sasabihin kapag nagtanong na ang kanyang lola. Natuwa rin si Lola Sinang sa libreng ulam na dala ng kanyang apo, kaya masaya nilang pinagsaluhan yon. Samantala, sa muling pagsapit ng gabi, sa bahay ni na Lolo Cosme, ay hindi dalawin ng antok ang matandang lalaki. Hindi naman mapakali si Anjo na kanina pa ito palakad-lakad. Napansin ng kanyang lolo ang tila pagiging balisa ng kanyang apo. Susantissima Anjo, para kang pusang hindi mapaanak dyan. Ano ba nangyayari sa iyo? Wala po, Lolo. Medyo sumasakit lang po ang tiyan ko. Kaya po ako lakad ng lakad. Di ilabas mo na yan. Sige na, pumunta ka na rin sa banyo. Ayaw po lumabas, Lo Baka maya-maya pa. Isang dahilan kung bakit hindi mapalagay si Anjo dahil mamaya lang ay maghahating gabi na. Darating na ang oras para sa pagbabago ng kanyang anyo. Magiging aswang ito para ipagpatuloy ang paggasik ng lagim kasama ang mga aswang abwak na naninirahan pa rin sa patay na balon. Lo, hindi pa po ba kayo matutulog? Mabuti siguro matulog na kayo. Masama po sa inyo nagpupuyat. Bakit ba pinipilit mo ko matulog? Hindi pa nga ako inaantok Saka ayos lang ako. Pero kailangan nyo na po matulog, Lo. Lokong bata ito Ayoko pa nga. Hindi pa ako inaantok. Masyado kasing matapang yung kapeng nainom ko kanina. Kaya hirap tuloy ako makatulog ngayon. Subalit patuloy na sa pagdilim ang gabi. Hindi pa rin natutulog ang matandang lalaki. Kung ano-ano na ang ginawa nito sa loob ng bahay upang magpalipas ng oras at antukin. Kaya lamang, sadyang matindi ang tama ng matapang na kape na ininom nito. Ayaw pa ring antukin. Sa isang bahagi naman ng bahay ay kanina pa nakatingin si Anjo sa kanyang Lolo Cosme. Meron itong binabalak. Hindi nito dapat malaman ang kanyang lihim. Kaya hawak ang isang kahoy ay lumapit si Anjo sa kanyang lolo. Hinataw nito sa batok ang matanda, kaya walang malay itong bumulagta. Napangisi si Anjo dahil wala nang magiging istorbo. Hindi na makikita ng kanyang lolo ang pagbabago ng kanyang anyo. Kung magtanong man ito kinabukasan, ay may nakahanda na siyang idadahilan. Dahil hindi kayang buhatin ni Anjo ang kanyang lolo na walang malay at nakahiga sa semento, kaya hinayaan na lang niya ito. Kasabay ng paghudyat ng hating gabi ay nagbago naman ang anyo ni Anjo. Alam niyang kanina pa siya hinihintay ng mga aswang mula sa patay na balon na isa-isa na uling lumalabas upang ipagpatuloy ang misyon na pumatay at maghasik ng lagim sa baryo Sinagtala. Samantala, sumilip naman tayo sa lugar ni Bisoy at Lola Sinang. Mahimbing na natutulog ang maglola na magkatabi pa sa higaan.
Pero nakaramdam si Bisoy na tila may kumalabit at tumapik sa kanya. Biglang dumilat ang kanyang mga mata. Bumangon siya at pinagmasdan ang natutulog na lola niya. Teka, may gumising sa akin ah. Malamang, ito na ang sinasabi sa akin ni Don Dino. Siguro, siya ang gumising sa akin. Dahan-dahang tumayo ang bata upang hindi magising ang kanyang lola Sinang. Sa kanya dinampot ang kanyang pingga na ginagamit sa pagbuhat ng balde ng tubig. Nang hawakan niya ang pingga, ay bigla itong kumislap. Kasunod ay may enerhiyang dumaloy sa kanyang katawan. Ang galing, tama si Don Dino. May kakaiba nga dito sa aking pingga. Naramdaman ko yun nang hawakan ko. Lumabas na ng bahay ang bata. Hindi niya alam kung saan niya makikita ang mga aswang na kailangan niyang harapin. Pero tiyak niyang dadalhin siya ng kanyang mga paa sa lugar na yun. Samantala, kasama na ng mga aswang mula sa ilalim ng lupa ang buli na si Anjo. Nasa anyo na rin ito ng isang halimaw at gumagala sila sa baryo Sinagtala. Pinapasok nila ang mga bahay na madaling buksan. Binibiktima ang mga kabataan at pinapatay ang mga manlalaban. Maririnig ang sigawan ng mga residente na nakakaengkwentro ng mga aswang. Ha? Sa lugar na yun. Malapit sa may ilog. Doon galing ang sigawan. Mukhang naroon ng mga kampo ng dilim ah. Tumatakbong nagtungo roon si Bisoy. Habang mahigpit niyang hawak ang kanyang dalang pingga, nakita ng bata ang ginawang pagsalakay ng nakakapangilabot na aswang na abwak. Andito na nga mga aswang. Grabe, nakakadiri ang mga itsura nila. Lumapit at gumawa ng ingay si Bisoy, kaya naistorbo ang mga aswang na naroon. Lahat sila ay napatingin kay Bisoy. Itigil nyo na ang kasamang ginagawa nyo. Maawa kayo sa mga taong wala namang kasalanan sa inyo. Ako ang harapin nyo. Mga buwisit kayo. Nang makita ng mga aswang abwak si Bisoy, ay nagka-interes sila. Isang bata ang kanilang kaharap, kaya nakaramdam sila ng pagkatakam. Sariwa, bata at malinamnam ang laman loob ng isang bata para sa kanila. Oo. Tumutulo pa ang mga laway nyo ha. Gusto nyo ba akong lantakan? Sige, lapit. Lumapit kayo sa akin. Tignan lang natin. Inihanda ni Bisoy ang kanyang sarili. Pinalapit niya ang mga aswang abwak na natatakam sa kanya. Sige, lapit pa. Lumapit pa kayo. Bilisan nyo. Hindi na ako makapaghintay. Nang ganap nang makalapit ang mga halimaw kay Bisoy, ay agad niyang iwinasiwas sa ere ang hawak niyang pingga at inihataw sa mga aswang na abwak. Umaaguntok at napapangiwi sa sakit ang bawat aswang na tamaan ng pingga na hawak ni Bisoy. Ito ang kanyang tanging sandata na ginagamit dahil yon ang itinuro sa kanya ng kaibigan niyang diwende na si Don Dino. Subalit sa kabila ng paulit-ulit na paghataw ni Bisoy, nagagawa lamang niyang saktan ang mga aswang abwak na sumusugod sa kanya. Wala pa rin sa mga ito ang namamatay. Hanep pa, mukhang matitibay ang mga aswang na to. Ayaw pa rin nilang matepok. Pero hindi ko sila susukuan. Gagawin ko ang aking makakaya. Ipinagpatuloy ni Bisoy ang pakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Hanggang may ikinagulat ang bata dahil sa ginawa ng mga aswang abwak na nakikipagpambuno sa kanya. Ang mga aswang abwak na lalaki ay naging bayawak at ang babaeng aswang abwak naman ay naging ibong kulay itim. Hala, nagbago sila ng anyo. Naging mga hayop ang mga aswang. Sumugod ang mga aswang abwak na naging ibong itim. Lumilipad itong umatake kay Bisoy, kaya gamit ang kanyang pingga ay pinagpapalo lamang yon ng bata
tumitilapon ang itim na ibon na tinatamaan ng sandata ni Bisoy. Mula naman sa lupa ay sumugod ang mga aswang abwak na naging bayawak. May kalaban si Bisoy sa ere at meron din sa lupa, kaya tunay na sinubukan ang tapang at kakayahan ng bata. Subalit hindi siya magpapadaig. Habang hawak ni Bisoy ang pingga, ay naramdaman niya na biglang bumilis ang kanyang mga kilos. Nagawa niyang paikot-ikutin sa ere ang hawak na pingga para patamaan ang mga lumilipad na itim na ibon. Sa paglapit naman ng mga bayawak na nasa lupa, ay nagagawa itong tapakan ng bata at saka ipapalo sa mga ulo ng bayawak ang dulong bahagi ng pingga. Habang abala sa pakikipaglaban, si Bisoy sa mga abwak na aswang na naging itim na ibon at bayawak ay may dumating na ibang uri ng aswang. Nag-iisa lang ito at galit na sinugod siya. Subalit hindi nagpatinag si Bisoy. Sabay-sabay niyang hinarap ang mga kampon ng dilim na sumugod sa kanya. Ang aswang nakakaiba ang itsura ay ang batang si Anjo. Galit na galit ito na umatake kay Bisoy. Samantala, sa lugar naman ni Lola Sinang ay nagising na ang matandang babae at ang una niyang hinanap ay ang kanyang apo. Aba, bakit wala rito sa higaan si Bisoy? Saan naman nagpunta ang batang yon? Bumangon si Lola Sinang para hanapin ang apo. Pinuntahan ang kanilang kubeta, subalit walang tao roon, hanggang sa makita ni Lola Sinang na nakabukas ang pinto ng kanilang bahay. Kaya isang bagay lamang ang agad na pumasok sa isip niya. Lumabas ng bahay ang apo niya. Pero kung lumabas siya, saan naman nagpunta ang apo ko ng ganitong alanganing oras? Agad na nag-alala ang matandang babae, lalo na't napapabalita na may gumagalang mga aswang sa baryo Sinagdala. Kaya lalo lamang nabahala si Lola Sinang. Nako po, pasaway talaga ang batang yon. Hindi na naman nakinig sa akin. Kabili-bilinan ko na wag basta lalabas ng bahay, lalo na kapag gabi. Hindi pa rin ako pinakinggan. Pambihira. Ano ba ito? Ano bang gagawin ko? Baka babaya niyan eh. Meron siyang makasalubong na aswang. Abay, paano na lamang siya? Mapapahamak si Bisoy. Dahil sa labis na pagkabahala at hindi siya papayag na may masamang mangyari sa kanyang apo, kaya agad tinungo ni Lola Sinang ang kusina at kinuha ang nakasuksok na bagong hasang gulok sa dingding ng kanyang bahay. Ito gagamitin ko laban sa aswang. Tiyak, mahahati ang katawan niya sa talim ng gulok na ito. Pagkatapos na ipusod ang kanyang buhok at kunin ang balabal, ay lumabas na ng bahay si Lola Sinang. Hahanapin niya ang apo niyang si Bisoy. Kailangan matagpuan niya agad ang kanyang apo. Tinahak ng matandang babae ang madilim na daan. Mabilis ang kanyang mga hakbang. Nakikiramdam siya dahil hindi niya alam kung ano bang panganib ang nag-aabang sa kanya. Hanggang tila may nakasunod na sa kanya. Sa halip na lingunin niya, ang naramdaman niyang nilalang na nakasunod ay binilisan niya ang kanyang paglalakad nang walang lingon-lingon. Subalit ramdam din ni Lola Sinang na nagmamadali ang nilalang na sumusunod sa kanya. Kaya lalo pa niyang binilisan ang kanyang paglalakad. Hanggang sa may nakita siyang isang malaking puno at bigla siyang nagtago roon. Ramdam niyang hinahanap siya ng nilalang na nakabuntot sa kanya. Diyos ko, malamang isang aswang ang sumusunod sa akin. Gusto pa akong biktimahin ng lokong aswang na ito. Akala yata niya papayag akong gawin niya akong pagkain. Hindi mo ko matitikmang aswang ka. Mamamatay na muna ako bago mo ko matikman. Humanda sa kanyang pinagkukublian si Lola Sinang hanggang sa mapansin niya ang isang anino na papalapit sa kanya. Sige lang, lumapit ka pa.
Lapit ka pa at tagpas talaga ang leg mong halimaw ka. Hinding-hindi ka sasantuhin ng matalas kong gulok. Itinaas na ni Lola Sinang ang kanyang hawak na gulok nang makita niyang malapit na sa kanya ang anino. Wala ka nagkawala ngayon, hayop ka. Mamatay kang aswang ka! Subalit narinig ni Lola Sinang ang malakas na sigaw ng taong kanyang tatagain. Ganun na lamang ang gulat ng matandang babae nang makilala kung sino ang taong hahatawin sana niya ng kanyang matalas na gulok. Diyos mio, Santissima Marimar! Cosme! Ikaw ba yan? Oo, aking Sinang. Ako nga ito, si Cosme. Diyos ko, akala ko'y katapusan ko na at magiging kwento na lamang ako. Buti na lang pala. Pinigilan ko ang sarili ko at hindi ko kagad naihataw itong aking gulok. Kung nagkataon, ay talagang kwento ka na lang. Kaya nga, muntik na akong maputulan ng ulo. Sa talas ba naman ang gulok mo? Jack, tagpas ang leg ko dyan. Ikaw naman kasi, Cosme. Ano ba yung drama mo na may pasunod-sunod kapag nalalaban? Gusto sana kitang gulatin, Sinang. Dahil nga nakita kita na naglalakad na walang kasama. Saka kaya kita sinundan ay para bantayan ka. Baka kasi mamaya may makasalubong kang aswang. Alam mo naman, hindi ba? Ginugulo ng aswang itong lugar natin. Kaya nga ako nasa labas ng bahay dahil nag-aalala ko kay Bisoy. Nawawala kasi ang apo ko. Hindi ko alam kung saan nagpunta ng ganitong oras. Abay, ganun ba? Ako man, kaya lumabas din ang bahay dahil hinahanap ko rin ang apo ko. Hindi ko nga alam kung ano nangyari. Kasi may humampas sa akin. Tapos nawalan ako ng malay. Abay, nung nagkamalay ako, wala na si Anjo. Ibig mo sabihin wala rin ang apo mo? Oo, Sinang. Nag-aalala na nga ako. Baka mamaya may kusinong kumuha sa kanya at siya yung humambalo sa akin. Pareho pala tayong nawawalan ng apo. Di kaya magkasama ang dalawang yun sa tingin mo? Pero parang imposible yata yun, Cosme. Hindi naman magkasunod dalawang bata na yun eh. Oo nga pala. Pero nasa kaya sila? Total pareho silang nawawala. Di magkasama na lang tayong hanapin sila. Pwede rin. Saka para mabantayan din kita, Sinang. Siyempre, hindi ko hahayaan na may masamang mangyari sa iyo. Dahil nagkasundo ang dalawang matanda, kaya magkasama sila sa paghahanap sa kani-kanilang mga apo. Samantala, tapos na sa pakikipagtuos si Bisoy sa kampon ng kadiliman. May mga napatumba siya, subalit ang iba ay umurong at bumalik sa patay na balon. Nakaharap din ni Bisoy si Anjo na nasa anyo ng isang halimaw. Kaya lamang hindi ito napuruhan, kundi nasaktan lamang ng tamaan ng pingga na gamit na sandata ni Bisoy. Kakaiba ang aswang na sumugod sa akin kanina. Dahil siya lamang ang hindi naging itim na ibon o kaya ay bayawak. Pero kahit na anong aswang pa siya, magkakapareho lang sila. Masasama sila at naggasik ng lagim dito sa baryo si Nagtala. Kaya kailangan silang malipol. Kailangan silang puksain. Pero umurong sila kanina eh. Kaya hindi pa ako tapos sa kanila. Alam kong magkakaharap pa uli kami. Magkasamang naghahanap ang dalawang matanda nang makita nila si Bisoy na naglalakad. Bisoy, apo! Diyos ko, maraming salamat, Panginoon, at nakita ka namin. Lola, ba't po kayo lumabas? Nag-alala kasi ako sa iyo, apo. Wala ka kasi nang magising ako. Iniisip ko baka kung ano na nangyari sa iyo dahil lumabas ka ng bahay. Abay, teka, saan ka ba nagpunta? Kwan, dyan lang po. Ba't kasama niyo po si Mang Cosme? Hinahanap din kasi niya si Anjo. Nawawala raw. Tapos nagkita kami. Kaya heto, magkasama kami para hanapin kayo dalawa. Hindi ko naman po kasama si Anjo eh. Alam ko, Bisoy. Nag-aalala rin kasi ako sa apo ko. Buti ka, nakita ka ng yung lola. Si Anjo kaya. Saan kaya nakarating ang apo ko na yun? Apo, halika na. Umuwi na tayo.
Cosme, mauna na kami ng apo ko. Pasensya ka na. Hindi na kita masasamahan pa at sumasakit ang rayuma ko. O sige, di bali Sinang, okay lang. Sige na, umuwi na kayo. At saka mag-uumaga na rin. Baka uuwi na rin muna ako. Saka ko na lang ipagpapatuloy ang paghahanap ko kay Anjo. Umuwi na sina Lola Sinang at Bisoy. Maging si Lolo Cosme ay umuwi na rin. Nang pumasok siya ng bahay, ay inabutan niyang naroon na si Anjo. Diyos ko, pinag-alala mo kung bata ka. Saan ka ba nang galing? Bigla ka na lamang nawala. May pinuntahan lang po ako, Lolo Cosme. Gabing-gabi ay umaalis ka pa ng bahay. Saka teka, sino ba yung humambalos sa akin kagabi? Ikaw ba yon? Yun nga po ang gusto ko sana sabihin sa inyo, Lolo Cosme. May bigla kasi pumasok dito sa atin. Hinabol ko po yun, kaya bigla po ako nawala. Kaya lang, nahirapan po akong hanapin eh. Napaniwala naman ni Anjo ang kanyang Lolo Cosme. Kaya hindi na nag-usisa pa ang matanda. Napangiti naman ang bata sa ginawa niyang pagsisinungaling. Kinabukasan, maagang lumabas ng bahay si Lola Sinang para may bilhin sa tindahan nang marinig niya ang usap-usapan ng mga kapitbahay at iba pang tao na nagkakatipon-tipon. Nagulat pa siya nang batiin ng mga ito at magpasalamat sa kanya na ipinagtaka ng matanda. Aba, salamat po sa inyong apo, Lola Sinang. Ang husay pala ni Bisoy. Ano ka ba? Mahusay. Saan? Kagabi po kasi, nakita namin si Bisoy. Nakipaglaban po sa mga aswang. Ano ba yung sinasabi mo? Paano makikipaglaban sa mga aswang ang apo ko? Bata pa yun at wala yung kapangyarihan para labanan ang mga kampo ng dilim. Baka nagkakamali ka. Pero siya po yung nakita namin kagabi. Hindi kami maaaring magkamali, Lola Sinang. Sumang-ayon ang iba pang kapitbahay na naroon. Pinatunayan nga nila na nakita nila si Bisoy na nakipaglaban sa mga aswang na lumusob sa baryo nitong nakaraang gabi lang. Hindi ko alam ang mga sinasabi niyo tungkol sa apo ko. Huwag niyo po sabihin wala po kayong alam sa kabayaniang ginawa ni Bisoy. Aba, ewan ko. Sige na. Aalis na ako. Hindi na nakipagtalo pa si Lola Sinang sa mga taong lumapit sa kanya. Kailangan makauwi na siya para makausap ang kanyang apo. Ang lola naman eh. Ang sarap-sarap ng tulog ko nang gigising po kayo. Meron ka dapat sabihin sa akin, apo. Ha? Ano po ba yun, Lola Sinang? Meron kang inililihim sa akin, bata ka. Ano yung sinabi sa akin ng mga kapitbahay natin, ha? Nakita ka raw nila kagabi. Opo, lumabas po ako ng bahay. Di po ba inalap niyo po ako? Oo nga, lumabas ka nga. Pero may nabanggit sila. Nakipaglaban ka raw sa mga aswang. Po? Huwag kang tatangke. Gagawin mo sinungaling ang mga nakakita sa'yo. Lola, ano po kasi? Meron kagang hindi sinasabi sa akin, lintik kang bata ka. Teka, paano ka makikipaglaban sa mga aswang na yun? Ikaw ba si Super Ingo? O kaya si Commander Bawang? O si Elias Padike? O kaya Apo ni Panday? Lola naman kung sino-sino naman po ang sinasabi niyo Kasi nga nagtataka ko sa sinasabi nila na nakipaglabang ka raw sa mga aswang. Kayong wala ka na makapangyarihan para harapin ang kampo ng kadiliman. Lola, meron po. Natigilan si Lola Sinang sa sinabi ng kanyang apo. Kung ganon, ikaw nga yun nakipaglaban sa mga aswang kagabi at may kapangyarihan ka para gawin yon. Opo, Lola. Diyos mio, Santissima Marimar, Bisoy, paano nangyari yon? Paano ka magkakaroon ng kapangyarihan para harapin ang mga kampo ng dilim? Sabihin mo ka! Magpaliwanag ka, bata ka! Baka kung ano na nangyayari sa inyo. Baka mamaya sugurin tayo ng mga kampo ng dilim. May delikado tayo pa nagkataon. Lola, kahit po sumugod pa po sila rito sa atin, kayang-kaya ko po kayong ipagtanggol sa kanila. Dahil po sa kapangyarihan ko. Magpaliwanag ka nga sa akin, Bisoy.
paano ka bang nagkaroon ng kapangyarihan para labanan ng mga aswang? Dahil ayon nga sa duwending kaibigan ni Bisoy na si Don Dino, ay maaari niyang sabihin sa kanyang lola ang tungkol sa kapangyarihang ibinigay sa kanya. Kaya detalyadong sinabi yun ng bata. Ipinaalam niya ang ginawang pagbibigay sa kanya ng mutya ng balon at kung ano ang makakaya niyang gawin. Hindi naman makapaniwala si Lola Sinang sa mga sinabi na yon ng kanyang apo. Sabay hawak sa leeg ni Bisoy. Lola, ano pong ginagawa niyo? Ba't niyo po ako hinahawakan sa leeg? Inaalam ko lang kung may lagnat ka ba. Si Lola talaga oh. Okay na okay po ako at wala po akong lagnat. Lahat po ng sinasabi ko po sa inyo ay totoo. Binigyan po talaga ako ng kaibigan kong diwende ng kapangyarihan. At yung pingga na ginagamit ko pong panimbang sa pagbubuhat ko po ng balde ng tubig, yung po ang ginagamit kong sandata. Diyos ka, hindi pa rin ako makapaniwala, apo. Ngayon po ay maniwala na po kayo, Lola. Dahil totoo po ang lahat na kinikwento ko sa inyo. Kagabing nawala ka. Yun ang una mong pakikipaglaban sa mga aswang, tama ba? Opo, Lola Sinang. Dahil nga ayon po kay Don Dino, nagsisimula na po magasik ng lagim ang mga aswang galing po sa ilalim ng lupa, dito po sa ating baryo. Kung sa bagay ay totoo yon, may mga gumagala ng ang aswang dito sa lugar natin. Kaya nga po ako ang hadlang sa kanila. Uubusin ko po ang mga aswang na nanggugulo po dito sa baryo natin. Pero apo, kakayanin mo ba talaga yon? Baka mamaya ay mapahamak ka. Ayokong may masamang mangyari sa'yo, apo. Hindi po ako pababayaan ng kaibigan kong si Dondino, Lola Sinang. Saka yung mutya po ng balon na narito po sa loob ng katawan ko. Siya nga po pala, Lola. Meron lang po sana akong ipapakiusap sa inyo. Ano ba yon, apo? Hindi po dapat malaman ng ibang tao ang tungkol sa pinagmulan ng kapangyarihan ko. Dahil maaari pong mawala yun. Huwag ka mag-alala, apo. Isasara ng lola ang bibig. Maraming salamat po. Kaya alam niyo na po kapag gabi at hindi niyo po ako nakita sa tabi niyo, ibig sabihin po lumabas po ako ng bahay para makipaglaban at harapin ang mga aswang. Pero apo, gusto ko sa susunod ay ipaalam mo man lang sa akin. Po? Bakit po, Lola? Siyempre, gusto ko namang makita kung paano mo uubusin ang mga aswang, kung gaano kakahusay sa iyong pakikipaglaban sa kanila. Napangiti na lamang ang batang si Bisoy. Isa lang ang ibig sabihin nun, ipinagmamalaki siya ng kanyang lola. Ang bali-balita tungkol sa ginawa ni Bisoy ay nakarating din kay Lolo Cosme. Ipinaalam kagad yun ng matandang lalaki kay Anjo. Totoo ba sinabi niyo, Lolo Cosme? Oo, Anjo. Usap-usapan ngayon ng mga taga rito sa baryo. Kaya tuwan-tuwa sila na may nagtatanggol sa mga taga rito. May kapangyarihan pala ang pasaway na yun, ha? Lalo lamang siyang yayabang. Ba't ganyan na sinabi mo, Anjo? Hindi naman mayabang si Bisoy. Mayabang po siya, Lolo Cosme. Sinasabi mo lang yan dahil galit ka sa apo ni Sinang. Hindi naman talaga siya nakakatuwa eh. Pero tiyak, na walang pupunta ng kapangyarihang taglay niya. Aba, bakit naman? Basta po, baka sa susunod, ang balitang malalaman niyo, Lolo Cosme, ay pinatay na ng aswang si Bisoy. Apo, masama yung ganyan na. Yung hahangarin mo ang kamatayan ng isang tao, hindi maganda yan. Sabi ko nga po sa inyo, Lolo, mayabang yung Bisoy na yun. Kung mamatay man siya, dahil yun sa kayabangan niya. Dahil nakipaglaban siya sa mga aswang. Ibig mo ba sabihin, mas malakas sa mga aswang? Ewan ko po. Sige po, Lolo. Dito lang po ako sa labas. Magpapahangin lang ako. Iniwan na ni Anjo ang kanyang Lolo Cosme. Pero ang totoo, kaya siya lumabas ay para hindi makita ng kanyang lolo ang nararamdaman niyang inis dahil marami ring mga aswang abwak na napatay si Bisoy. Hindi siya makakapayag na malipol ang mga aswang na kasama niyang sumasalakay sa baryo. Nangingibabaw na sa pagkatao ni Anjo ang kasamaan. Kakampi na siya ng mga aswang abwak.
na namamahay sa patay na balon. Masama ang loob niya kay Bisoy na pumatay sa mga aswang na nakasama niya. Kaya may nabuong plano si Anjo. Isang hapon ng mga sandaling yun, humahangos si Anjo na nagtungo kina Lola Sinang. Tinawag niya ang matandang babae. Nagmamadali namang lumabas ang lola ni Bisoy. O Anjo, bakit? Ano kailangan mo at humahangos ka? Lola Sinang, kailangan ko po ang tulong nyo. Tulong? Bakit? Si Lolo Cosme po kasi may nangyari po sa kanya. Abay bakit? Ano nangyari sa lolo mo? Hindi ko nga po alam Para po siya sinasapian ng masamang espiritu. Nagwawala po. Kailangan niya po na tulong nyo. Kailangan po matawa siya kagad. Halika na, puntahan na natin ang lolo mo. Pero teka, sasabihan ko lang si Bisoy. Nasasama ako sa'yo, sandali lang. Nagmamadaling nagpaalam si Lola Sinang sa kanyang apo. May itatanong pa sana si Bisoy sa kanyang lola. Kaya lang, nagmamadali na itong umalis. Nakita niya, nakasama si Anjo para tulungan daw ang lolo nito. Habang papalayo, ay nakatingin si Bisoy na may pagtataka. Subalit nang malapit na sina Lola Sinang at Anjo sa bahay nila, ay saka sinabi kung nasaan ang kanyang lolo. Wala po sa bahay namin si Lolo Cosme. Naroon po, malapit po sa may patay na balon. Ano ka ba? Patay na balon? Abay bakit naroon siya? Ano ginagawa niya ron? Ewan ko po, pero naroon po si Lolo, kaya doon po natin siya pupuntahan. Walang nagawa si Lola Sinang dahil ang nais niya ay makita rin si Lolo Cosme upang kanyang tulungan. Hanggang sa makarating na sa lugar na malapit sa may patay na balon ang dalawa. Kaya lamang wala rin doon si Lolo Cosme. Teka, Anjo. Wala naman dito lolo mo Niloloko mo ba ako? Hindi na sinagot pa ni Anjo ang tanong na yon ng lola ni Bisoy, kundi hinataw niya ito ng hawak niyang kahoy. Nabuwalang matanda at nawalan ng malay. Mahinang nilalang. Isang hataw lang ng kahoy. Tulog kagad. Hinila ni Anjo ang matandang babae sa isang tagong lugar na may mga matataas na halaman. Sa kanya itinali sa isang puno. Pasensya ka na, Lola Sinang, pero dito ka muna. Kailangan kong gawin to para matupad ang plano ko sa mayabang mong apo. Tiyak, hahanapin ka niya. Dahil ilang oras na ang lumipas, ay hindi pa umuuwi si Lola Sinang. Kaya nag-alala na si Bisoy. Lumabas na ito ng bahay upang magtungo sa bahay ni na Lolo Cosme. Habang naglalakad si Bisoy at binabagtas ang daan papunta sa bahay ni na Anjo nang makita niya ang lolo nito. O Bisoy, abay saan ka pupunta? Plano ko sanang pumasal sa inyo. Andun ba ang lola mo? Po, hindi ba kayo nagkita ng lola ko? Aba hindi. Bakit nasa ba ang lola mo? Sinundo po ni Anjo kanina sa bahay and sabi, kailangan niyo raw po ng tulong ng lola ko dahil may nangyari daw po sa inyo. Ano ka mo? Aba teka, wala naman nangyari sa akin. Kanina ko pa nga rin hinahanap si Anjo. Hindi ko alam kung saan nagpunta. Sabi ko na nga ba, kaya kanina pa hindi maganda ang kutob ko Lolo Cosme, hanapin po natin si Lola Sinang. Baka kung anong ginawa sa kanya ni Anjo. Ano? Ba't naman may gagawing masama sa lola mo si Anjo? Basta po, yun po nararamdaman ko. Hindi ligtas ang lola ko kay Anjo, kaya hanapin na po natin siya. Hindi na kumontra pa si Lolo Cosme sa sinabi ni Bisoy, kundi lumakad na sila para hanapin ang matandang babae na si Lola Sinang. Isa pa, nagkakaroon na rin ng pagdududa si Lolo Cosme sa kanyang apo dahil sa mga kakaiba nitong ikinikilos ng mga nakalipas na araw. Hindi nga niya makausap ng maayos dahil marami itong dahilan at palusot. Kung malalaman lang sana ni Lolo Cosme, ay nagawa siyang saktan ni Anjo dahil nasa ilalim na ito ng kapangyarihan ng kadiliman mula sa patay na balon.
Ipinagpatuloy ni na Lolo Cosme at Bisoy ang paglalakad upang hanapin si Lola Sinang hanggang sa makarinig siya ng kakaibang ingay. Nakakapanindig balahibong mga ungol mula sa kung anong nilalang. Nagulat na lang ang dalawa nang pinaligiran na sila ng mga aswang na abwak. Diyos mio! Mga aswang na abwak ang mga ito! Sila nga nang gugulot nag-aasik ng lagim sa ating baryo, Lolo Cosme. Galing sila sa ilalim ng lupa, sigurado yan. Maaaring may nagbukas ng lagusan, kaya nakalabas ang mga halimaw na yan. Lagusan? Lolo Cosme? Saan ho yun? Oo, Bisoy. Ang patay na balon. Yun ang sinasabing lagusan ng mga kampo ng dilim mula sa ilalim ng lupa. Kaya ngayon ay nandito na sila dahil nabuksan yon. Naputol ang pag-uusap ng dalawa dahil sa pagsalakay ng mga aswang abwak. Pumuesto si Bisoy sa unahan ni Lolo Cosme. Sa likod lang po kayo, Lolo Cosme. Ako pong bahala sa mga aswang na yan. Ang dala ko pong pingga, ang lilipol sa kanilang lahat. Humanda kayo, mga aswang kayo! Nagkubli na lamang ang matandang lalaki sa likod ng batang si Bisoy. Hindi rin niya kayang labanan ang mga aswang. Wala siyang kakayahan at wala rin siyang anumang sandatang dala. Kaya hinayaan na lamang niyang makipaglaban ng bata sa mga halimaw na nakapaligid sa kanila. Maliksi at ubod ng bilis ang bawat kilos ni Bisoy. Tinitiyak niyang tatamaan ng kanyang sandatang pingga ang mga aswang na umaatake. Hindi naman siya nabigo dahil umaaguntok at umiigik ang bawat aswang na hatawin ni Bisoy ng kanyang hawak na sandata. Bilib na bilib ang matandang lalaki sa ginawa ni Bisoy. Bagamat nagtataka siya kung paanong nagkaroon ng pambihirang kapangyarihan ang apo ni Lola Sinang. Hindi yun ang panahon para usisain niya si Bisoy. Ang mahalaga ng mga sandaling yun ay mapatay ng bata ang mga halimaw at makaligtas sila maging ang kabuuan ng baryo mula sa paggasik ng lagim ng mga aswang abwak. Sige lang, Bisoy! Kaya mo yan! Malaki ang tiwala ko sa'yo! Huwag mo silang tigilan! Patayin mo silang lahat! Opo, Lolo Cosme. Uubusin ko po ang mga walang niyang aswang na to. Wala po akong ititirang buhay sa kanila. Buong buo na napanood ni Lolo Cosme ang pakikipagpambuno ni Bisoy sa mga kampon ng dilim hanggang sa maubos ang mga ito at naiwang nakandusay sa lupa. Itinaas ni Bisoy ang hawak niyang pingga at nagliwanag nun. Ang liwanag mula sa pingga ay lumipat sa mga nakahandusay na aswang. Umusok ang mga bangkay ng aswang abwak. Nasunog ang mga ito at naging abo na humalo sa lupa. Ayos na. Wala na po sila, Lolo Cosme. Pero hindi tayo nakatitiyak. Maaaring may mga dumating pang kauri nila mula sa ilalim ng lupa. Malalaman ng kanilang mga kauri ang pagkamatay ng mga kasama nila. Eh ano pong gagawin natin? Kailangan takpan ng lagusan. Ang patay na balon. Pupunta po tayo doon? Oo. Nagmamadaling nagtungo sina Lolo Cosme at Bisoy sa kinaroroonan ng patay na balon. Nang makarating sila roon, ay nakarinig sila ng tila ungol na nahihirapan. Teka, Lolo Cosme. Naririnig niyo ba yun? Parang may umuungol. Baka aswang abwak yan at ibig tayong linlangin. Kasunod ng ungol, ay narinig nilang nagsalita ang taong tila nahihirapan. Nanlaki ang mga mata ni Bisoy dahil parang pamilyar sa kanya ang tinig ng nilalang na humihingi ng tulong. Teka. Lolo Cosme. Parang si Lola Sinang yun ah. Aba, boses yun ng lola ko. Oo, Bisoy, tama ka. Boses nga yun ni Sinang. Halika, puntahan natin. Nagmamadali nilang hinanap ang pinagmumulan ng boses ni Lola Sinang hanggang sa nakita nila ang matandang babae na nakagapos sa isang puno. Nanghihina ito
at iniinda ang kanyang masakit na ulo. Lola! Ano po nangyari sa inyo? Sino po may kagagawa ng kawalang yang ito? Sino po nagtali sa inyo dyan? Sabihin niyo po! Si Anjo, Bisoy. Siya ang nagtali sa akin dito sa punong ito. Saka sinaktan niya ako. Kaya nawalan ako ng malay. Ay, ang sakit ng ulo ko. Masama si Anjo, Bisoy. Hindi ko nga alam kung paano niyang nagawa ang kasamaang ito. Napakawalang hiya naman yun. Totoo ba sinabi mo, Sinang? Si Anjo may gawa sa'yo niyan. Oo, Cosme. Hindi ako maaaring magkamali. Walang dahilan para gumawa ako ng kwenta. Dahil sinundo ako ng apo mo sa bahay namin. Ang sabi niya, ay sinasapian ka raw ng masamang espiritu. Kaya naman gumayak kagad ako at sumama kay Anjo papunta sa bahay niyo. Kaya lang wala ka sa bahay niyo at dito niya ako dinala. Sinabi ko na po yung kay Lolo Cosme na sinundo po kayo ni Anjo dahil magpapagamot sana si Lolo Cosme. Hindi ko maintindihan kung paano nagawa ni Anjo ang ganito. Mula sa isang liblib na lugar ay lumabas bigla si Anjo. Madilim ang muka at nanlilisik ang mga mata. Kaya ako nagawa yan para mapaghigantihan kita, Bisoy na hambog. Dahil hadlang ka sa ibig mangyari ng aking mga kasama. Dahil pinatay mo sila. Apo, ano ba sinasabi mo? Anong naging atraso sa'yo ni Bisoy para gawin mo to sa lola niya? Wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Lintik kang bata ka. Ano ba nangyayari sa'yo? Tumigil ka, tanda. Ayoko kitang kausap. Ano ka mo? Hoy, Anjo! Hindi mo ba ako nakikilala? Lolo mo ako. Baka tamaan ka sa'kin. Wala akong pakialam sa'yo. Kaya tumigil ka. Baka ikaw ang tamaan sa'kin. Hindi ka na niya kilala. Sinabi ko nga sa'yo, hindi ba? May namamahay na kakaibang elemento sa katawan ng apo mo. Pero hindi yun nawala. Tila hindi umalis. Baka hindi mo sinunod ang bilig ko sa'yo, Cosme, tungkol sa pagpapaligo sa kanya ng suka. Naku po, oo nga. Pasensya ka na, Sinang. Hindi ko nga yun nagawa dahil akala ko, maayos na ang kalagayan niya. Kaya pala tuluyan ng nagbago si Anjo. Pinangingibabawan na ng kasamaan ng kanyang isipan at mga desisyon. Nasa impluwensya na siya ng mga kampon ng kadiliman mula sa patay na balon. Ang patay na balon, kailangan matakpan. Hindi nyo na yun magagawang takpan. Kailangan nakabukas yun para makadaan ng mga kasama ko mula sa ilalim ng lupa. Hindi mo kami mapipigilan, Anjo. Tatakpan namin yon. Tara na, Lolo Cosme! Hanggang sa biglang nagbago ang itsura ng batang si Anjo. Naging isa itong nakakakilabot na aswang. Tuluyan ng hindi nito nakilala ang kanyang Lolo Cosme. Sinunggaban niya sina Bisoy at ang kanyang lolo. Nahawakan nito sa leeg ang matandang lalaki. Diyos ko po, Anjo, Apo! Ako ito ang Lolo Cosme mo! Bitiwan mo ako, huwag mo akong sakalin! Hindi kanya na nakikilala, Lolo Cosme. Nasa ilalim na ng kadiliman ng isipan ni Anjo dahil sa kanyang pagiging aswang. Walang magagawa si Bisoy kundi ang harapin ang aswang na si Anjo. Hindi na rin siya pinigilan ni Lolo Cosme dahil pare-parehong malalagay sa panganib ang buhay nila. Kaya hinawakan ng maigpit ni Bisoy ang pingga at iwinasiwas yun sa ere. Saka inihataw sa katawan ng halimaw na si Anjo. Paulit-ulit at bugbog sarado ang halimaw. Kitang-kita ni Lolo Cosme ang paghihirap ng aswang sa bawat paghataw ni Bisoy gamit ang kawayang pingga. Tila sinasaksak naman ang dibdib ni Lolo Cosme habang nasasaktan si Anjo, subalit wala siyang magagawa hanggang sa humandusay ang wala ng buhay na katawan ng aswang. Lumapit si Lolo Cosme
at nilapitan ang halimaw. Saglit pa ay unti-unting bumalik ito sa dating si Anjo. Tanging pagluwa na lamang ang nagawa ni Lolo Cosme. Awang-awa sa kanyang apo. Subalit hindi niya masisisi si Bisoy. Ginawa lamang nito ang nararapat para sa kanilang kaligtasan. Sa pagkamatay ni Anjo, ay dumating ang iba pang aswang abwak mula sa patay na balon. Nakalabas na ang mga ito, kaya minsan pa ay nakipagpambuno si Bisoy sa mga ito. Isa-isa niyang nilipol ang mga halimaw. Nang maubos ng mga to, ay nagmamadali siya upang takpan ang patay na balon nang hindi na makalabas pa ang mga aswang na doon ay namamahay. Hindi na makakalabas pa ang mga halimaw. May takip na ang patay na balon. Si Anjo, siya marahil na nagbukas ng balon. Kaya nangyari yun sa kanya. Yun din po ang kutob ko, Lola Sinang. Dahil masyadong pasaway po at pakialamero si Anjo. Pinagbabawal ang magtungo rito. Pero nagpunta pa rin siya at pinakialaman ang balon. Kawawa naman siya. Pati ang Lolo Cosme niya. Wala na po tayong magagawa, Lola. Kung hindi ko naman po papatulad si Anjo at hahayaan siya, tayo po mapapatay niya. Alam kong maiintindihan ka ni Cosme dahil malawak ang kanyang pang-unawa. Iniwan na ni na Lola Sinang at Bisoy ang patay na balon. Lumayo na sila roon. Subalit bago sila umalis doon, ay dinikit ni Bisoy ang dulo ng hawak niyang pingga sa bunganga ng balon. Nagliwanag ang pingga at dumaloy ang liwanag sa gilid ng balon. Anong ginagawa mo, Apo? Tinitiyak ko po na hindi na mabubuksan pa ang balon para wala na pong mapahamak at hindi na makalabas pa ang mga aswang na namamahay sa ilalim ng lupa. Lumapit sina Lola Sinang at Bisoy sa nagdadalamhating si Lolo Cosme. Huwag kayo mag-alala, Bisoy, Sinang. Wala akong sama ng loob sa kahit kanino sa inyo. Alam kong kasalanan nyo ng apo ko. Kung hindi rin sana naging matigas ang ulo niya at sinusunod ang mga sinabi ko, hindi ito mangyayari sa kanya. Pero wala na akong magagawa pa. Kung ito ang kapalaran niya, dapat kong tanggapin na lamang yon. Ang nais ko na lang ngayon ay mabigyan siya ng isang maayos na libing. Iniuwi ni Lolo Cosme ang labi ng kanyang apo. Gaya ng ibig niyang mangyari, isang maayos na libing ang ibinigay niya kay Anjo. Naging katulong pa niya sina Lola Sinang at Bisoy sa pag-aasikaso. Isang araw, mula nang mailibing si Anjo, nag-iisa sa harap ng bahay si Bisoy nang magpakita sa kanya si Don Dino. Oh, kaibigan Don Dino. Akala ko hindi ka na magpapakita sa akin eh. Panahon na para magkita ulit tayo, kaibigan Bisoy. Salamat Don Dino ah. Maraming salamat sa pambihirang kapangyarihan na binigay mo sa akin. Alam kong nagawa ko ang tungkulin ko para maging batang manunugis. Nalipol ko na ang mga aswang abwak. Pero alam kong meron pa sa loob ng patay na balon. Pero hindi na sila makakalabas doon. Kundi habang panahon na sila doon nakabilanggo. Mahusay ang ginawa mo. Pinahanga mo ako, kaibigan Bisoy. Sinunod ko lang naman ang bilin mo sa akin. Ay siya nga pala. Nagpakita ka ba para bawiin na ang mutya ng balon na nasa loob ng katawan ko? Hindi, Bisoy. Kundi para sabihin sa'yo na mananatili na yan sa katawan mo. Dahil dapat kang maging batang manunugis. Pinatunayan mo yun sa akin at sa lahat ng mga tao rito sa inyo. Kaya naman, marami ka pang magiging misyon sa mundong ito. Ha? Sigurado ka? Oo, kaibigan Bisoy. Alam kong sa pamamalagi sa'yo ng mutya ng balon ay mamapanatili mo ang kahalagahan at mabuti nitong layunin. Yun ay ang gamitin ito para sa kabutihan at kaligtasan ng mga tao, lalo na dito sa baryo Silagtala. Kaya ingatan mo yung mabuti. Ikaw na ang tunay na mag-iingat dyan hanggang sa susunod mong salinlahi. Maipapasa mo yan sa iyong anak hanggang sa iyong magiging apo at kaapu-apuhan pa. Pagkatapos ng pag-uusap na yon,
ay nawala na ang duwending si Don Dino. Isang obligasyon ang iniwan sa kanya. Isang napakalaga at delikadong obligasyon. Pero nakahanda si Bisoy na gawin yon para sa pagmamahal niya sa kanyang kapwa-tao at sa baryo Sinagtala. Ang pagsunod at paggawa ng tama ay siyang dapat laging pahalagahan dahil ito ang sangkap upang ang buhay ay laging magkaroon ng kapanatagan.